Sa isang abalang palengke sa gilid ng syudad, isang babae ang masigasig na nagtitinda ng isda sa gabi. Sa kabila ng amoy ng palaisdaan at malamig na hangin ng gabi, hindi ininda ni Maricar ang pagod. Maghiliw niyang inasikaso ang mga suki, nakangiti sa kabila ng pandidiri ng ilan sa kanyang paligid. "Maricar, ang bango-bango mo na naman ah!" Sarcastic na pangungutya nga ni Lando, isa sa mga kasamahang nagtitinda rin ng isda. "Amoy dagat ka na naman. Baka naman pati sa opisina ganyan pa rin ang amoy mo." Natawa na nga lamang ang iba. Ngunit nanatili lamang nakangiti si Maricar. Sanay na nga siya sa pang-aasar ng mga to. Alam niyang hindi siya nauunawaan ng karamihan. Ang hindi nila alam, isa lamang itong bahagi ng kanyang buhay na pinili niyang itago. Sa umaga, si Maricar ay isang ordinaryong office clerk sa isang kilalang kumpanya sa syudad. Palagi siyang maagang pumapasok. Tahimik lang sa kanyang mesa at ginagawa ang kanyang trabaho nang walang reklamo. Ngunit, hindi maiiwasan ang bulungan at mga palihim na tingin ng kanyang mga katrabaho tuwing dumarating siya sa opisina. "Ano ba yan? Amoy isda na naman ang opisina!" Reklamo nga ng isa sa mga mataray na empleyado. "Baka naman sa palengke siya natulog kagabi." Bulong pa nga ng isa habang natatawa. Naramdaman ni Maricar ang tingin ng mga kasamahan, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi siya bumababa sa antas nila. Alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit niya ginagawa to. Sa kabila ng lahat, may isang tao nga na nagpapagaan ng kanyang mundo. Si Justin, ang kanyang minamahal. Si Justin ang dahilan kung bakit niya kinayang tiisin ang lahat ng pangmamaliit at pangungutya. Para kay Justin, gagawin niyang lahat, kahit pa itago nga ang tunay niyang pagkatao. "Hon, pasensya na. Medyo late akong makakapagpadala ng panggastos mo sa tuition." Mensahe ni Maricar isang gabi. "Okay lang, Han. Alam kong ginagawa mo ang lahat para sa akin. Salamat, mahal ko." Sagot ni Justin. Napangiti si Maricar. Sa likod ng kanyang pagsusumikap si Justin, ang inspirasyon niya. Hindi niya alintana ang hirap, ang puyat at ang pagod. Basta makitang nakakatapos ito sa pag-aaral at maabot nga ang pangarap nitong maging isang engineer. Hindi alam ni Justin na ang perang pinapadala nga ni Maricar hindi galing lamang sa maliit niyang sweldo bilang office clerk. Hindi rin ito alam na siya ay isang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking grupo ng kumpanya sa bansa. Pinili niyang itago to. Hindi dahil sa wala silang tiwala kay Justin, kundi dahil gusto nga niyang siguruhing mahal siya nito. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao. Isang gabi, habang nagtitinda sa palengke, may lumapit na matandang babae sa kanya. May lungkot sa mga mata nito habang pinagmamasdan siya. "Iha, hindi mo na kailangan gawin to," wika ng matanda. Napayuko si Maricar. Kilala niya ang matanda. Isa ito sa matagal ng tagapamahala ng kumpanya ng kanyang pamilya. "Lola Susan, alam niyo naman po ang dahilan ko, diba?" Sagot niya. "Pero iha, hindi ba't mas nararapat kang nasa opisina ng sarili mong kumpanya kaysa dito sa palengke?" May lungkot na tanong pa nga ng matanda. "Lola, gusto ko pong maranasan ang hirap ng buhay bago ako bumalik sa mundo ng negosyo. Gusto kong makita kung paano mabuhay ang mga ordinaryong tao, kung paano magsikap at magpursige ng walang iniindang yaman o koneksyon. Nang sa ganun, mas maintindahan ko yung mga empleyado ko. 'Di ba? Mas magiging mabuti at effective na leader ako noon." Paliwanag pa nga ni Maricar. Naiintindihan naman ni Lola Susan yun, kaya tumango-tango siya. Ngunit, bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang muka.
Alam kong matatag ka, Iha. Pero sana wag mong hayaan na apakapakan ka ng iba. Hindi nila alam kung sino ka. Pero alam ko kung ano ang tunay mong halaga. Napangiti si Maricar. Salamat po, Lola. Pero kaya ko pa po to, promise. At sa gabing yun, nagpatuloy siya sa pagbebenta ng isda, pag-ayos ng kanyang paninda at pagtanggap ng bawat pangungutya. Ginagawa niya ito hindi para sa sarili, kundi para sa pag-ibig, sa kanyang pangarap para kay Justin, at sa paniniwalang ang tunay na halaga ng isang tao hindi nasusukat sa yaman, kundi sa sipag, katapatan, at kaibuturan ng kanyang puso. Sa opisina kung saan naroon si Justin bilang isang OJT ng kumpanya, nagsimulang malupit nga si Daniela kay Maricar. Pinahiya siya nito sa harapan ng mga katrabaho. Inutusan ng mga trabaho na hindi naman niya responsibilidad at madalas siyang pinag-iinitan. Maricar, anong ginagawa mo dito? Hindi ka naman bagay sa isang corporate setting. Baka gusto mong bumalik sa palengke kung saan ka nababagay. Natatawang sabi nga ni Daniela. Sarcastic nga ang pagkakasabi na halatang nanunuya. Habang nagtatawanan ng iba pang empleyado. Nanatiling tahimik si Maricar. Hindi niya kailangan ipagtanggol ang sarili niya sa kanila. Alam niyang may mas malaking dahilan pa kung bakit siya nandito. Isa pa sa mga pasakit ni Justin kay Maricar ay nang ipakilala siya ni Justin sa kanyang mga magulang at kapatid. Unti-unti niyang naramdaman na hindi siya kailanman magiging sapat para sa kanila. Isang gabi matapos silang kumain sa isang restaurant, inimbitahan siya ng pamilya ni Justin sa kanilang bahay. Akala ni Maricar mabuting senyales to. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa loob ng simple ngunit maluwang na sala, ramdam na nga niya ang panlalamig sa kanya ng pamilya nito. Ikaw pala si Maricar. Bungad ng ina ni Justin, si Ginang Martinez, na nakataas pa ang isang kilay habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Opo ma'am. Salamat po sa pagtanggap sa akin dito. Magalang nga niyang sagot. Tumingin ang ina ni Justin sa asawa nitong si Ginoo Martinez, saka bumaling muli kay Maricar. Saan ka nga ulit nagtatrabaho? Nasa admin office po ako sa kumpanya. Isa kang clerk. Putol nga ng kapatid ni Justin, si Marco. Hindi ito nagabala na itago ang mapanuyang tono sa kanyang boses. Alam mo ba, kuya? May kaibigan akong naghahanap ng kasambahay. Baka gusto ni Maricar. Nagtawanan pa nga ang pamilya. Si Justin naman na natiling tahimik. Hindi man lamang ipinagtanggol ang kasintahan. Pinilit ni Maricar na ngumiti at lunukin na nga lamang ang sakit na nararamdaman niya. Marco, tigilan mo nga yan. Sabat ni Daniela, noon pala ay bisita rin ng pamilya ni Justin. Baka masaktan si Maricar. Alam mo naman, marurupok ang tulad niya. Nagkatinginan sina Maricar at Daniela. Kitang-kita niya ang mapanuksong ngiti sa labi nito. Tila'y pinaparamdam sa kanya na hindi siya nababagay sa mundo nila. Maricar, huwag ka sanang masasaktan. Sabat nga ng ina ni Justin, hindi lang kasi namin lubos maisip kung paano mo bubuhayin ang isang pamilya kung ang kinikita mo, pang-ulam lang. Si Justin may malaking pangarap. Alam mo bang may pagkakataon siyang maging top engineer sa isa sa pinakamalaking kumpanya dito sa bansa? Napayo ko si Maricar. Alam ko po. Mahina niyang tugon at sinusuportahan ko po siya sa pangarap niyang yun. Naggibit balikat naman si Ginoo Martinez. Baka mas mainam na hayaan mong lumaki si Justin. Hayaan mo siyang lumipad. Hindi mo siya dapat hilain pababa. Tumango si Daniela. Nagpakawala ng isang mapaglarong buntong hininga. Tama. Siguro naman may naiintindihan mo, Maricar. Mahal mo si Justin, di ba? Minsan, kapag mahal mo ang isang tao, kailangan mong hayaan siyang magtagumpay. Kahit wala ka sa buhay niya. Bawat salita ay isang palaso
na tumatama nga sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng panlalait, ng pangmamaliit at pangungutya, nanatili siyang tahimik. Kaya niyang sabihin sa harapan nilang lahat kung sino talaga siya. Kaya niyang ibunyag na mas mayaman siya kesa sa lahat ng naroon. Pero hindi niya ginawa. Sapagkat naniniwala siya na ang pagmamahal nila ni Justin ay totoo. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago ni Justin. Kung dati, puno ng lambing at atensyon, ngayon ay puro paumanhin naman ang natatanggap niya rito. Sorry Han, busy lang ako. Pasensya ka na. Ang daming deadlines eh. May meeting kami ni Daniela, hindi ako makakasama ngayon. Paulit-ulit. Hanggang sa isang gabi habang naghihintay siya kay Justin sa may parke, natanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kung ako sa'yo, titigilan ko na si Justin, hindi ka bagay sa kanya. Kasunod noon minatanggap nga siyang litrato. Si Justin at Daniela, magkasama sa isang mamahaling restaurant, magkahawak kamay. Nanginginig ang mga kamay ni Maricar habang nakatitig sa larawan. Hindi siya makapaniwala. Agad siyang tumakbo papunta sa opisina. Umaasang mali ang kanyang iniisip. Pagdating niya roon, nagkataong palabas nga sina Justin at Daniela, magkasabay at masayang nag-uusap. Justin! Tawag nga niya. Napatingin sa Justin at saglit na tumigil pero mabilis nga ding bumaling kay Daniela na nakangiti nang may panunuya. Ano yan? Susundan mo na lang palagi ang boyfriend mo? Sarkastikong tanong pa nga ni Daniela. Totoo ba, Justin? Mariing tanong ni Maricar. Hindi pinansin ang pang-aasar ni Daniela. Napakamot na nga lamang sa batok si Justin. Tila nahihirapan sa sitwasyon. Maricar, siguro, mas mabuting magkahiwalay na lang tayo. Sad pa nga nito. Parang nabingi siya sa sinabi ni Justin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Bulong niya. Pilit na nilalabanan ng pagluha. Tama na to. Patuloy pa nga ni Justin. Hindi tayo bagay. Mas makabubuti kung maghiwalay na lang tayo. Mas makakatulong si Daniela sa akin sa pag-abot ng mga pangarap ko. Alam mong hindi kita kayang ipaglaban. Nagbitiw siya ng mapait na tawa. Ano? Ganun lang kadali? Paano nang mga pinagsamahan natin? Ilang taon din yun. Ilang taon kong tiniis ang lahat tapos ganun lang? Tanggapin mo na Maricar. Singit naman ni Daniela. Hindi ka kailanman magiging sapat para kay Justin. At sa harap ng lahat, sa harap ng kanilang kasamahan sa opisina, iniwan siya ni Justin, kasama si Daniela. Parang gumuho ang mundo ni Maricar. Pakiramdam niya, pinagkaitan siya ng lahat at ng kanyang pinaghirapan at ipaglaban ay nasayang. Durog ang puso niyang naglakad palayo. Hindi niya kailanman inasahan na ang taong inakala niyang magiging katuwang niya habang buhay ay siya palang unang magtutulak sa kanya pababa. Sa kabila ng matinding sakit, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Kahit patuloy siyang nilalait at tinapi, pinili niyang manahimik. Ngunit sa kanyang puso may bagong apoy na nagliliyab. Kung hindi siya sapat sa paningin nila, ipapakita niyang hindi nila siya kailanman kayang yurakan. Kahit pa wala silang kaalam-alam, si Maricar ay patuloy na sinusuyo ang kanyang ama na bumalik sa kumpanyang kanilang pag-aari. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Maricar maging bahagi ng simpleng mundo. Ngunit hindi ibig sabihin, mananatili siyang tinatapakan ng iba. Sa loob ng kumpanya habang si Daniela at Justin abala sa pagbubunyi ng kanilang tagumpay, isang malaking pagbabagong hindi nila inaasahan ang paparating. Isang araw sa harap ng buong opisina, sa isang engrandeng pagtitipon, maririnig nila ang isang tunog na magpapabago sa kanilang buhay. Ang buong Grand Tower ay puno ng mga kilalang negosyante,
investors at mga empleyado sa kumpanya. Lahat ay nasa kanilang pinakamagarang kasuotan. May kanya-kanyang hawak na alak at nag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Ito ang pinakamalaking corporate event ng taon. Ang pagtitipon kung saan iahayag nga ang susunod na tagapamahala ng kumpanya. Si Justin at Daniela magkatabi sa isang mesa, parehong puno ng kumpiyansa at inaasahang sila ang magiging sentro ng pansin. Sa isip nila, ang kinabukasan ay nasa kanilang mga kamay. Si Justin bilang isang bagong engineer na pinupuri ng kanyang mga superior at si Daniela bilang anak ng isang makapangyarihang shareholder. Samantalang si Maricar, wala sa party. Walang nakapansin na wala ang presensya niya sa kaganapan. Hindi siya iniimbitahan sa mga ganitong klase ng pagtitipon. Ngunit ngayong gabi, may isang bagay na kailangan mangyari. Ang ama ni Don Ramon Villafuerte, ang nagmamay-ari ng kumpanya, ay dumating at tumingin nga diretso sa kanya. Hindi siya nagsalita pero ang kanyang presensya pa lang, sapat na nga para gawing tensyonado ang paligid. Nagbulungan ng mga bisita. Bakit narito si Don Ramon? Anong ginagawa ng dating CEO dito? At pagkatapos isang malakas na ugong ang pumuno ng silid. Nagpalingalingang ang mga tao. Sa labas ng Grand Tower, may bumabang isang helicopter. Isang eksenang bihirang makita sa isang corporate gathering. Ang mga bisita ay lumapit sa mga bintana, nagtatanong kung sinong paparating. At sa pagbukas ng pinto ng helicopter, isang figura ang lumabas. Walang iba kundi si Maricar. Ang minamaliit, pinapahiya at talagang kinukot siya ng paulit-ulit. Dahan-dahan siyang lumakad pababa, suot ang isang eleganteng itim na bestida. Ang dating babaeng minamaliit, pinagtatawanan, ay biglang naging sentro ng atensyon ng lahat. Si Maricar ba yan? Bulong ng isang empleyado. Hindi maaaring siya yun. Bumagsak ang panga ni Justin at Daniela. Ang babaeng kanilang kinutya, iniwan at pinagtawanan, lumitaw sa harapan nila. Hindi bilang isang hamak na office clerk, kundi bilang isang taong mas makapangyarihan kesa sa lahat ng nandoon. Si Don Ramon ang unang nagsalita. Mga ginang at ginoo, hayaan niyong ipakilala ko ang aking anak. Si Maricar Villafuerte, ang tunay at tanging tagapagmana ng Villafuerte Group of Companies. Bumagsak ang katahimikan sa buong silid. Ang mga nagdaang taon ng pangalipusta kay Maricar ay nagsimulang bumalik sa isipan ng lahat ng naroon. Ang babaeng tinatawag nilang amoy isda ay siya palang tunay na may-ari ng kumpanya. Pero hindi yun ang pinaka nakakagulat. Habang nakatitig si Maricar kay Justin at Daniela, isang masakit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Akala niyo ba? Hindi ko alam. Napasinghap si Justin. Anong ibig mong sabihin? Naglakad si Maricar papalapit sa kanila. Akala niyo ba hindi ko alam ang plano niyo? Ang panlalait ng pamilya mo, Justin. Ang ginagawa mong lihim na pakikipagkita kay Daniela habang binubuhay kita? Alam kong matagal mo nang gustong makawala sa akin. Nagsimula na ngang magbulungan ng mga bisita. Akala mo, Daniela, hindi ko alam kung paano mo ako gustong apihin sa harapan ng lahat? Na ang tingin mo sa akin ay isang basurang hindi kailanman dapat mapabilang sa mundo niyo? Nanghina si Daniela. Hindi totoo to. Pero ang kasunod na sinabi nga ni Maricar, ang tuluyang gumiba sa kanila. Hindi ba't ang pamilya mong lumapit sa kumpanya namin para humingi ng tulong? Alam kong baon kayo sa utang. And guess what? Sa akin kayo lumapit para humingi ng pera. Nanginginig na ang mga tuhod ni Daniela at hindi siya makapagsalita. Si Justin naman ay tila hindi makapaniwala. Maricar, hindi ko alam. Oo nga, hindi mo alam kasi kahit kailan hindi ka tumingin ng lampas sa panlabas na anyo ng isang tao. Lalo pang sumama ang sitwasyon nang magsalita nga si Don Ramon. At para sa inyong lahat, gusto ko lang ipaalam
na ang desisyon ng board ay unanimous. Ilipat ang lahat ng shares sa aking anak na si Maricar. Simula ngayong gabi, siya na ang bagong CEO ng kumpanyang to. Halos madurog ang mukha ni Daniela sa kahihiyan. Ang babaeng gusto niyang apihin ay ngayon ay ang magpapasya kung tatanggalin ba siya sa kumpanya. Si Justin, tila nga walang masabi na parang estatwa. Hindi niya alam kung paano babawiin ang lahat ng nagawa niya. Lumapit siya kay Maricar, desperadong humawak sa kamay nito. Maricar, mahal kita. Hindi ko alam na ganito ang totoo. Inaakit lang naman talaga ako. Ngunit bago pa nga siya makatapos, isang mariing tingin nga mula kay Maricar ang nagpatahimik nga sa kanya. Justin, hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang ideya na kaya kong alagaan ka. Nagagawin ko ang lahat para sa'yo dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pero ngayon? Ngayong alam mong ako ang tagapagmana ng kumpanyang to, bigla kang bumabalik? Napatitig lang si Justin. Wala na nga siyang magagawa. Lumingon si Maricar sa kanyang ama. Papa, gusto kong gumawa ng desisyon. Tumango si Don Ramon. Ikaw ang CEO. Ikaw ang magpasya. Huminga ng malalim si Maricar sa kabumaling sa buong silid. Lahat ng empleyado dito na marunong rumespeto at nagtrabaho ng tapat, walang dapat ipag-alala. Pero sa mga taong nangapi sa akin, sa mga taong nagpahirap sa iba, wala na silang puwang pa sa kumpanyang to. Matapang na saad nga ni Maricar. Bagsak ang balikat ni na Justin at Daniela at ng ilan pa na namamaliit sa kanya noon doon. Sa unang pagkakataon nakita nila kung sino talaga si Maricar. Isang palaban. At sa gabing yun, hindi lang isang CEO ang ipinanganak, isang babaeng handang ipakita sa mundo na hindi pera o yaman ang nagpapasya kung sinong karapat-dapat, kundi ang ugali ng isang tao. Ang buong Grand Tower ay punong-puno ng bulungan matapos ang pagbubunyag ng tunay na pagkatao ni Maricar. Ang dating tinuturing nilang mababang uri, ang babaeng minamaliit, ay siya palang tunay na tagapagmana ng kumpanyang kanilang pinaglilingkuran. Walang makapaniwala. Ang dating iniinsultong amoy isda ay ang babaeng may kapangyarihang magdesisyon sa kinabukasan nila. Habang si Justin nakaramdam siya ng matinding takot at pagsisisi. Ang babaeng kanyang iniwan, ang babaeng pinagtawanan ng kanyang pamilya, ang babaeng hinamak niya para lang sumama kay Daniela. Yun ang babae ngayon, pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong minamaliit niya, si Maricar sa harap ng kanyang mga kaibigan. Han, bakit mo pa pinagtitiisan yung trabaho mo sa opisina? Wala ka namang mararating dyan. Alam mo Maricar, hindi mo kailanman maintindihan ang mundo ng mayayaman. Hindi ka kasi bagay doon. Yun nga ang ilan sa mga naririnig niya noon. Ngayon siya ang mukhang katawa-tawa. Binalikan niya ng tingin at tensyon at naglakas loob na lapitan nga si Maricar, ang kanyang mga mata puno ng pagsisisi. Maricar, pwede ba kitang makausap? Tumayo si Maricar ng diretsyo, walang bakas ng emosyon sa kanyang muka. Bakit Justin? May kailangan ka? Huminga ng malalim si Justin. Pilit na pinapalakas ang loob. Maaari ba nating ayusin to? Napangiti na nga lamang si Maricar, ngunit ang ngiting yun ay malamig. Walang bahid ng dating pagmamahal na ibinigay niya sa kanya noon. Anong gusto mong ayusin, Justin? Ang pagmamahal mong hindi naman totoo? O ang pagtrato mo sa akin na parang wala akong halaga? Napalunok si Justin. Hindi ko alam Maricar. Sorry, nagkamali ako. Oo nga, nagkamali ka. Obvious naman eh. Malamig na sagot nga ni Maricar. Pero ang tanong Justin, humihingi ka ba ng tawa dahil nagsisisi ka sa ginawa mo? O dahil wala ka nang mapupuntahan? O dahil mas mapapakinabangan mo pa sana ako? Hindi nakasagot si Justin. Alam niyang huli na ang lahat. Kung si Justin ay namumutla sa hiya, sa Daniela naman halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ang babaeng hinamak niya ay siya palang tunay na may-ari ng kumpanyang kanyang inaakala na mapupunta sa kanya. Siya?
Ang CEO? Hindi pwede. Hindi maaari. Pero ito ang katotohanan. Sinubukan niyang lumapit kay Maricar, pilit na ngumiti. Maricar, alam kong naging magulo ang lahat pero gusto ko lang sabihin na huwag ka nang mag-aksaya pa ng hininga, Daniela. Malamig na putol naman ni Maricar. Nanlaki ang mga mata ni Daniela. Ano? Akala mo ba wala kang ginawang kasalanan? Baka nakakalimutan mo hindi kita kailanman tinakot o sinaktan. Tinignan siya ni Maricar, hindi nagpatinag. Hindi mo ko kailangan takutin o saktan, Daniela. Ang mga salita mo lang ang mga ginagawa mong pangmamaliit sapat na para sirain ang kumpiyansa ng isang tao. Hindi mo ko sinaktan ng pisikal, pero ininsulto mo ang pagkatao ko. Sinubukan mong alisin ang dignidad ko sa harap ng iba. Napayo ko si Daniela at hindi niya maitanggi ang katotohanan. Siya lang ang laging nangunguna sa pangungutya kay Maricar sa opisina. Siya ang nagpapakalat ng chismis na may relasyon nga si Maricar sa isang matandang lalaki, kaya lang ito may trabaho. Siya rin ang nagsasabing hindi bagay si Maricar sa kumpanya. At ngayon, siya ang hindi bagay sa lugar na to. Dahan-dahan siyang matras, hinila nga si Justin palayo, alam niyang wala na nga silang laban. Habang lumalabas nga sina Justin at Daniela sa bulwagan. Ang ibang empleyado naman nagsimulang lumapit kay Maricar. Ang mga dating nakikitawa sa pangiinsulto sa kanya, ang mga dati niyang kasamahan sa opisina na hindi siya pinagtatanggol at pinapansin, ay unti-unting naglakad palapit na tila ba mga batang nahuli sa kalokohan. Si Lando, may mga at halos hindi makatingin sa kanyang dating tinutuksong kasamahan. Maricar, hindi ko alam. Pasensya ka na sa mga sinabi ko noon. Hindi ko alam kung sino ka talaga. Bulong pa nga nito. Tinignan siya ni Maricar, hindi nagalit pero hindi rin nagpakita ng awa. Kailangan mo bang malaman kung sino ko para lang respetuhin ako? Napayo ko si Lando. Alam kong wala akong may dadahilan. Tunod namang lumapit nga si Shara, ang dating kasama ni Maricar, sa accounting na madalas ngang lumayo sa kanya tuwing lunch break. Maricar, sana mapatawad mo pa kami. Alam naming mali ang ginawa namin. Hindi na nga lamang sumagot si Maricar. Tinitigan lamang niya ang lahat ng mga taong minsang nang maliit sa kanya. Masakit hindi ba? Ang mapahiya sa harap ng maraming tao ang maramdaman na wala kang halaga. Aniya ng wakas. Tahimik ang lahat. Pero hindi ako katulad niyo. Dagdag ni Maricar. Hindi ako magpaparusa ng kahit na sino at hindi ako tulad niyo na magpapalakas lang sa mayayaman, sa mga sikat at sa mga taong may impluensya. Ako marunong akong magpatawad at marunong akong umintindi ng pangangailangan ng mga tao. Nagangat ng tingin nga ang mga empleyado, tila may pag-asa sa kanilang mga mata. Kasama si Daniela, na ngayon alam na nga niya na hindi na nga siyang sikat at makapangyarihan sa opisinang yun. Kundi gaya ng iba, isang ordinaryong empleyado na kailangan magtrabaho para kumita. Pero hindi ibig sabihin nun kalilimutan ko ng lahat. Sabi pa nga ni Maricar, dahil ang respeto kailangan pinaghihirapan. Ang tiwala dapat pinaghihirapan at in-earn. Nagpatuloy ang gabi at ang balita tungkol kay Maricar ay kumalat nga ng mabilis. May pakpak talaga ang mga balita. Sa isang iglap ang dating inaalipusta ay naging isang tao na iginagalang at hinahangaan. Ngunit sa kabila ng pagiging ganun niya, sa kabilang panig ng syudad, sa isang maliit na apartment naroon si Justin nakaupo sa dilim, tinitignan ng mga lumang litrato nila ni Maricar. Ang babaeng kanyang tunay na minahal, ang babaeng kanyang iniwan, ang babaeng ngayon hindi na nga niya kailanman mababalikan. Isang patak ng luhang bumagsak sa kanyang kamay. Sa kanya naunawaan. Si Maricar lang pala ang tunay na nagmahal sa kanya nang walang kondisyon. At ngayong wala na siya, ngayon lang niya napatunayan ang halaga nito. Pero huli na ang lahat. Sa sumunod na araw sa loob ng opisina, ang mga natitirang empleyado ay doble ang sipag sa kanilang trabaho. Walang sino man ang gustong mapansin sa maling dahilan.
Si Maricar ngayon ay nakaupo sa opisina ng CEO, tahimik na pinagmamasdan ang lungsod sa bintana. Marami na ang nagbago. Ngunit sa kabila ng lahat na natili siyang siya. Ang dating fish vendor, ang babaeng tinatawag na amoy isda, ang babaeng minamaliit ng kanyang kasamahan. Siya na ngayon ang namamahala. At sa unang pagkakataon, hindi niya na kailangan magpanggap. Dahil ngayon, lahat ng tao alam na kung sino talaga siya. Sa loob ng marangyang opisina ng Villafuerte Grand Empire Corporation, tahimik na nakaupo si Maricar sa likod ng isang malawak na desk. Sa kanyang harapan ay ang familiar na tanawin sa syudad, ang parehong lugar kung saan siya minsang nagpakumbaba at nagtiis. Ngunit ngayon wala na nga siya sa anino ng iba. Siya na mismo ang may hawak ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat may isang bagay na pumapagabag sa kanya. Isang pakiramdam na tila may kulang. Oo, naipakita na nga niya sa lahat kung sino siya talaga. Oo, bumagsak na ang mga taong nanghamak sa kanya. Pero bakit may bahagi pa rin sa puso niya na hindi mapakali? Habang abala siya sa pagbabasa ng mga dokumento, isang tawag ang dumating. Ma'am Maricar, may isang lalaking nagpupumilit na makipagkita sa'yo. Sinabi niyang mahalaga to. Hindi niya kailangan tanungin kung sino, alam na nga niya. Papasukin mo. Sagot nga niya, tulang bakas ng emosyon sa boses. Ilang segundo lang bumukas nga ang pinto at pumasok si Justin. Maputla, payat at halatang matagal nang hindi nakakatulog. Ang dati nga, napuno ng kumpiyansang si Justin. Ngayon mukhang isang taong nawala ng direksyon. Maricar. Mahina niyang sambit. Tinitigan lang siya ni Maricar, walang imik. Pwede ba akong maupo? Malamig ang tingin niya rito. Bakit ka nandito, Justin? Saglit itong natigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam kong wala na akong karapatan pero gusto kong ipaliwanag ang lahat at gusto kong humingi ng tawad. Napasandal na nga lamang si Maricar. Tawad? Bakit ngayon lang? Napayo ko si Justin. Dahil ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako naging hangal. Tumawa ng mahina si Maricar. Isang tawang puno ng pait. Alam mo Justin, dati pangarap kong marinig ang mga salitang yan mula sa'yo. Pangarap kong isang araw, ma-realize mo na mahalaga talaga ako. Pero alam mo kung ano ang pinagkaiba natin? Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Ako minahal kita kahit wala akong hinihinging kapalit. Eh ikaw, minahal mo lang ba ako nang alam mong may makukuha ka na sa akin at mapapakinabangan mo ko? Pumikit si Justin, tila tinatanggap ang katotohanan. Hindi naman niya maiwasan na ganito ang isipin sa kanya ng babae. Kung bakit ba naman kasi nagpa-impluwensya siya sa mga taong nakapaligid sa kanya at nagpa-pressure. Hindi naman siya ganun dati. Ngunit may isang bagay pang hindi ito nasasabi. Maricar, may isang bagay kang hindi alam. Nagtama ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon na karamdam si Maricar ng kaba. Ano yun? Huminga ng malalim si Justin. Tila nangangapa nga ng lakas ng loob. Ang dahilan kung bakit ako sumama kay Daniela, hindi lang dahil sa pera. Nanlaki nga ang mga mata ni Maricar. Anong ibig mong sabihin? Bago pa kita iniwan, may isang taong lumapit sa akin. May nagbayad sa akin para layuan ka. Mahina niyang sagot. Nagpanting ang tenga ni Maricar. Ano? Tamang narinig mo. May isang taong ayaw na mapasayo ang kumpanyang to. At ang mas masakit, isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Nanlamig ang pakiramdam nga ni Maricar. Sino? Tumingin si Justin sa kanya, puno ng pagsisisi ang muka. Si Daniela? Ang pamilya mo? Sino Justin? Bago pa makasagot si Justin, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matikas na lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Si Hector, ang most trusted business partner ng kanyang ama. Sa tingin ko, ako mismo ang sasagot ng tanong mo, Maricar. Malamig nitong sagot. Nagkatinginan sina Maricar at Hector sa loob ng maraming taon. Itinuring niyang isang kapamilya sa Hector. Isa ito na matagal na ngang namamahala sa kumpanya at pinagkakatiwalaan ng kanyang ama.
Ngunit ngayon malinaw na nga ang tinatago nito. Anong ibig sabihin nito, Hector? Ngumiti ito ngunit hindi ito isang ngiting magiliw. Isa itong ngiting puno ng pag-aalinlangan at puno ng panlilinlang. Alam mo Maricar, tagal na kitang hinahangaan pero ang problema sa'yo, masyado kang mabait. Masyado kang mahina para sa isang tulad ng kumpanyang to. Kaya ginawa kong nararapat. Napatayo si Maricar at hindi makapaniwala. Ikaw ang dahilan kung bakit ako iniwan ni Justin? Tumawa si Hector. Oo, akong nagbayad sa kanya para akitin nga sa Daniela at iwan ka. Dahil gusto kong ikaw mismong sumuko sa kumpanyang to. At in fairness, muntik nang gumana. Mabuti na nga lamang talaga at kinakailangan ni Justin that time ng pera. At dahil kailangan niyang maipagamot ang isa sa mga magulang niya. Napatingin nga si Justin kay Hector. Wala kang kwentang tao, manggagamit ka. Huwag mo akong husgahan Justin, ikaw rin naman 'di ba? Tinanggap mo ang pera ko noon dahil kailangan mong gamitin yon. Di manggagamit ka rin? Sagot nga ni Hector. May panguuyam nga sa tinig. Napailing si Maricar. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Bakit mo ginawa to, Hector? Ang pamilya ko ay tinuring kang kapatid. Tapat kaming nagtiwala sa'yo. Tiwala? Tumawa ng sarcastic si Hector. Ang tiwala hindi bumubuhay sa isang negosyo, Maricar. Pero ang kapangyarihan at pera? At diskarte, oo. Dahan-dahang lumapit nga si Maricar kay Hector. Hindi takot kundi puno ng determinasyon. Nagkakamali ka ng kinakalaban, Hector. At sasabihin ko lang sa'yo hindi pagiging madiskarte ang ginawa mo, kundi pagiging desperado. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Maricar. Sa loob lamang ng isang linggo nagsagawa nga siya ng masusing investigasyon. At sa tulong ng kanyang ama, nalaman niya ang lahat ng madilim na lihim ni Hector. Tinulungan rin siya ni Justin at unti-unti nga nito tila kinukuha ang kanyang tiwala. Napagalaman niya na talagang napakarami lang nangyari that time kung bakit tinanggap nga ni Justin ang pera at iniwan siya. Napakaraming sulsol at na-pressure nga siya. Ang mga iligal nga na transaksyon ni Hector nalaman niya. Ang mga perang ninakaw mula sa kumpanya at ang mga kasabwat nitong negosyante. At sa isang malaking board meeting, inilabas si Maricar ang lahat-lahat ng ebidensya. Naging traidor ka, Hector. Mariin niyang sabi. At ngayon wala ka ng ibang pupuntahan kundi ang kulungan. Bago pa makapagprotesta si Hector, pumasok ang mga pulis at agad siyang inaresto. Ang dating makapangyarihang lalaking to ay walang nagawa kundi tanggapin ang kanyang pagbagsak. Habang dinadala siya palabas, tumingin siya kay Maricar at sinabing, hindi mo alam na ang mundong ginagalawan mo, Maricar. Masyado kang mahina. Ngumiti si Maricar. Mali ka, Hector. Dahil minsan ang pinakamalaking lakas ng isang tao ay ang kakayahan niyang bumangon mula sa pagkakadapa. Matapos ang lahat, bumalik nga si Justin kay Maricar. Alam kong wala na akong karapatan sa'yo. Pero gusto ko lang malaman kung may pagkakataon pa ba. Tinitigan nga niya si Maricar at ganun din si Maricar sa kanya at sa unang pagkakataon. Nakaramdam siya ng habag para dito. Justin, hindi mo kailangan magmakaawa sa akin. Pero sa ngayon, tapos na muna ang kwento natin. Pero salamat dahil tinutulungan mo ko. Salamat dahil unti-unti mong kinukuha ang tiwala ko. Napatungo na nga lamang si Justin. Tinanggap na nga lamang niya yun sa ngayon. Ngayon na napakarami pang ang iniisip at dapat gawin ni Maricar, pero balang araw, babalik siya at papatunayan niya kay Maricar na gusto nga niya talaga ito. Napatungo na nga lamang. Sabay sabi nga ni Maricar, pero sana matuto ka na sa lahat ng nangyari. Dahil hindi mo na mababago ang nakaraan. Pero may pagkakataon pang baguhin ang hinaharap mo. Alam kong mabuti kang tao, Justin. Napangiti si Justin kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Salamat, Maricar. At sa huling pagkakataon tinalikuran niya ito at sa wakas pinalaya ni Maricar ang kanyang sarili.
mula sa anino ng kanyang nakaraan. Isang gabi habang nakaupo si Maricar sa isang mamahaling restaurant, tahimik siyang nagbabasa ng business reports sa kanyang tablet. Ngayon na si Hector na ay wala na nga sa kumpanya, siya nang mamamahala sa lahat. Ma'am, may isang bisita po na gustong makipagkita sa inyo. Napakunot ang noon niya. Hindi naman siya nag-aabang ng kahit sino. Sino? Tanong niya. Bago pa makasagot ang waiter, isang malalim ngunit familiar na boses ang sumagot mula sa kanyang likuran. Maricar. Nanlaki ang mga mata niya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang isang matangkad at gwapong lalaki na may malalim na mga mata at matigas na ekspresyon. Si Rafael Montenegro, ang lalaking matagal na nga niyang gustong takasan. Si Rafael ay ang lalaking gustong ipakasal sa kanya ng kanyang ama noon pa. Isa itong anak ng isang respetadong negosyante, isang lalaking matalino, mayaman at may matibay na reputasyon sa mundo ng negosyo. Pero noon, hindi iyon ang hinahanap ni Maricar. Noon, ang tanging gusto niya ay ang isang simpleng buhay, ang lumayo sa anino ng kanyang pamilya at ang mahalin si Justine sa kabila ng lahat. Kaya't pilit niyang tinakasan ang kasunduang ito. Ngunit ngayon, narito si Rafael, muling nasa harap niya at sa unang pagkakataon, hindi na niya maramdaman ang kagustuhang tumakas. Matagal na tayong hindi nagkita. Wika nga ni Rafael, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi agad nakasagot si Maricar. Tinitigan niya ito, mas matured na nga ito ngayon at ang itsura nito kakaiba na. Mas seryoso, ngunit may kakaibang init sa kanyang presensya na hindi niya napansin noon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Maricar pilit pinapanatili ang kanyang matigas na ekspresyon. Business meeting, sagot ni Rafael. Nakatingin ng diretso sa kanya. Ikaw, gusto ko lang ng tahimik na gabi, sagot niya. Tumango si Rafael. Mukhang hindi ako nakakatulong dyan. Muntik nang mapangiti si Maricar pero pinigilan niya ang sarili. Hindi naman, pero hindi ko inaasahan na magkikita tayo ulit. Tumawa si Rafael ng mahina. Ako rin, pero aminin ko matagal na kitang gustong makita ulit. Napatigil si Maricar at parang tumalo ng puso niya. Huwag mong sabihing pinuntahan mo ako dito para ipilit ang kasal na matagal ko nang tinakasan. Sarcastic kong sabi pa nga niya. Umiling si Rafael. Hindi na ako ganun, Maricar. Kung gusto mo pa ring takasan ang nakaraan, igagalang ko yun. Irerespeto ko. Pero gusto ko lang sanang tanungin, kamusta ka na? Sa unang pagkakataon nagdulot ng ginawa ang kanyang mga tanong. Walang bahid ng stress. Walang agenda. Tila gusto lang talaga ni Rafael malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya. At hindi nga niya napigilan ang kanyang sarili. Napakwento na nga siya. Habang lumilipas ang oras, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Hindi na malaya ni Maricar na bumaba na nga ang kanyang depensa. Pinag-usapan nila ang kanilang mga buhay, ang mga pinagdaanan ni Maricar sa kamay ni Justin, at ang paghihirap niyang tanggapin ang kanyang posisyon sa kumpanya. Alam mo, Maricar, lagi kitang hinahangaan. Hindi dahil sa yaman mo kundi dahil sa tibay ng loob mo. Seryosong sabi ni Rafael. Napatingin siya rito. Hinarap mo ang mundo sa sarili mong paraan. At kahit ilang beses kang saktan, bumangon ka pa rin. Dagdag pa nga nito. Hindi alam ni Maricar kung bakit pero may kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang puso. Noon pa ba may damdamin na si Rafael para sa kanya? O ngayon lang niya ito napapansin? Ngunit bago pa nga niya masagot ang tanong sa isip niya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang tignan niya ang kanyang cellphone, isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Ngunit nang sagutin niya ito, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maricar, isang familiar na tinig ang narinig niya. Walang iba kundi si Daniela. Mukhang iniisip mo na nakatakas ka na sa akin. Malamig na sabi pa nga nito kaya nanigas nga si Maricar. Ano bang gusto mo? Natahimik saglit sa kabilang linya bago muling nagsalita si Daniela.
Akala mo ba tapos ng laban natin? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Maricar. Biglang may malakas na ingay sa kabilang linya. Tila isang putok ng baril. Malapit nang magsimula ang laro ko. Sad pa nga ni Daniela bago naputol ang linya. Samantala napansin naman ni Rafael ang pagbabago sa ekspresyon ni Maricar. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong nga niya, agad niyang ikinuwento ang tawag mula kay Daniela. Kita sa mukha ni Rafael ang pag-aalala. Hindi mo na dapat ito harapin mag-isa. Sabi nga nito. Tinitigan ni Maricar ang lalaki. Matagal na akong natutong lumaban. Tumango naman si Rafael. I know, pero kahit na matapang ka, hindi ibig sabihin na wala kang karapatang may tumulong sa'yo. Kailangan mo ring maprotektahan. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Maricar na sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi siya nag-iisa. Si Rafael, ang lalaking matagal niyang tinakasan noon, ang siyang ngayon ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakala na kailangan niya. Sa mga sumunod na linggo, naging malapit si Rafael kay Maricar. Hindi ito tulad ng dati na pilit siyang itinatali sa isang kasunduang kasal. Ngayon, ito ang lalaking tahimik, ngunit matibay, na sumusuporta sa kanya. Nang muling nagbanta si Daniela sa kanyang buhay, si Rafael ang unang gumawa ng hakbang para protektahan siya. Nagsagawa ito ng sarili niyang investigasyon